Okay. Ato to sa mga kasaysayan may tungod ining balaod sa Dios nga giwagtang sa mga yawanong tao, no? Ngayon kung giwanon kay nganuman di na sila mosunod sugo sa Dios. Dayon ningon ang Roma Kapitulo 8 versikulo 7, kay kaaway sa Dios ang naghunahuna alang sa unod, kini nagdumili sa pagpailalom sa kasuguan sa Dios. Sa pagkamatuod dili gyud kini mahimo kanila ang pagpailalom. So mao si Apostol Pablo nagpaybalodaan sa mahitabo nga mahitabo sa umaabot, no, sunod nila nga mga Kristiyano sad, no, katawhan na pod sa Dios mo'y mitraidor. Wala sila nibulag sila sa kasuguan sa Dios, muna nga nahimo kaaway sa Dios ang iyang katawhan nga mga Kristiyanos, nahimong kaaway. Muna nga sumala sa saysay dinhi usab sulat sa Buhat Kapitulo 20, no, sa Buhat Kapitulo 20 gibutan dire versikulo 29, butang dire, ako nahibalo nga magkagikan na gani ako pagasudlon kamog mabangis nga mga lubo nga dili maluoy sa panon. Ug gikan ra gyud kaninyo adunay managpanindog nga mga tao nga mga magsultig binalit-ad aron sa pagpamira sa mga tinun-an ngadto kanila. So ang Biblia wa gyud masayop, no, wa gyud masayop ni aton ni karong i-repair karon sa mga libro ug tinuod ba o giingon ni Apostol Pablo nga mga katawhan ra po sa Dios nagtraidor ug iya ra pong katawhan nahimong kaaway. Kay dili naman sila mutuman sa sugo sa Dios, di man sila magpadayon. Gumikan kay nanindog man kining mga lubo, no? Lubo gani mga irumbuang ba. Yan talaga irumbuang, yan buang mangunan di masunod sugo balaod sa Dios. Ingon ang Roma Kapitulo 8 versikulo 7, kaaway sa Dios katong dili mosunod o mutuman sa iyang kasuguan. So kinsay gipunting niyang kaaway niya, kaaway sa Dios, ingon sa Apostol Pablo, ang katawhan ra po niya. Iya ra po makatawhan, tanan niyang makatawhan. Kato ra po iyang mga tinukod, kato iyang gitukod ba nga mga Katoliko, no, mga Kristiyanos man to primero. Dayon nganlan ni Santo Ignacio ng mga Katoliko atong tig 110 AD. Dayon katong mga katawhan niya, no, iyara po mga katawhan iyang gitugyan, no, iyang gitugyan ngadto ni Satanas aron patyo ni Satanas. Dayon ang nitabo, no, hurot yung kamatay ang katawhan sa Dios katong iyang iglesia, no, katong iyang iglesia nga tinukod, hurot yun ang tanang tao pagkamatay kay iya magitugyan ngadto ni sa kamot ni Satanas aron hutdog patay. Ato sa tan-aw ni Bible kay basig magyaw-yaw ka diha kay ngangkon ba mo nga kamo ang tinukod ni Kristo, kamo katawhan sa Dios, katawhan ni Kristo, no. Unya kay ingon ang Biblia Kapitulo 13 versikulo 7 gibutang diri, gitugutan usab siya sa pagkigubat sa katawhan sa Dios ug sa pagbuntog kanila ug gihatagan pagkikinig atoridad pagmando sa tanang mga tribo, tanang katawhan ug tanang kanasuran. So si Satanas, no, itambog sa yuta
muna si Lord Jesus Christ karon. Bag-o na niya ngalan. Kaya doon na pa litrang G sa una. Nasa una raw tanan nga lag Jesus, pero kay o po may litrang G sa una mo na nga Lucifer sa ngalan atong Satanas, Lucifer. Pero nabot yung panahon, manamog na ang litrang G, ang katong ngalang Lucifer gipulihan og ngalang Jesus. Dahil ang ngalan ni Satanas nga Jesus mo na ni gipuli sa Bible, karong bag-o nga Bible, ila man gisunog man nila ang unang translation, mga Bible sa una, gisunog man nila atong 15th century. Then nag-translate sila bag-o, gipuli na ang ngalan nga Jesus kay haron masimba na siya sa talang tao. Kaya kung iyang ngalan dili pa ipuli sa Bible, no, dili ipuli sa ngalan sa Dios, di man siya masimba. Kaya magpabilin magitong Lucifer. Nga Lucifer ilado go ngayawa. Muna para di mahalata ang ngalang Lucifer gilisag Jesus, then gisunog ang mga Biblia, no? Itong mga karaang Bible gisunog. Dayon pag-translate ng bag-o, gipulihan ng ngalang Jesus. Sa tanawa gani, sa original Bible, Jesus ba natala? Di yung may tabog Jesus nga mga litrang G sa unang panahon. Ingon ang Encyclopedia Americana Volume 15, page 636. Okay. Basahan na ito pinagay Kapitulo 13 ha. Ang mga katawhan sa Dios kato yung gitukod atong 33 AD. Katong ginganlan ni Santo Ignatius of Antioch, mga Kristiyanos nganlan ni Katoliko atong 110, 107 to 110. Yan kining Katoliko karon produkto na ning Satanas ha. Nagsugod ni dito sa Roma. Si Satanas dito man siya gilabog sa Roma, sa nasod sa Roma, nag-organize din siya dito og gitawag og General Congregation. Wa to'y ngalan, General Congregation. Siya'y pangulo ato. Dayon, ang katong gigapos mo sa Satanas ng panahon na dayon, pagkapila ka tuig, gigapos siya sa Satanas, gidakop siya. Dahil ang iyang mga katawhan, ang iyang mga membro, dito ang nagsugod sa Roma, ila din gisulob ang ngalang Katoliko. Ila dayon nga sana gisulob. So lain karon sila bidaghan na sila adto din sila sa mga asang nasod, gani ang Pilipinas. Di man kita ni wa man kita Katoliko, may Kristiyanos dili sa una, sa wa pa 15th century why Kristiyanos dili, why Katoliko dili. Wala, bag-o lang niabot Katoliko. Kamo kabalo naman na sa history. Ubang nasod po, mura gyapon. Kay Katoliko karon nagsugod na dito sa Roma. Kay gipanguluhan ana ni Lord Jesus Christ nga mao si Satanas. Karon ang nitabuan ingon ang pinaday Kapitulo 13, gitugot ni Papa Isos nga iyang katawhan kato iyang tinukod, hotdog patay ni Jesus Christ. Hotdog patay sa mapintas man na po yawa. Gitugutan niya ang yawa sa pakig-away sa iyang mga katawhan kato mga real nga Katoliko o real nga Kristiyanos. Dahil ang sinitabo silang gubat, pinadayag Kapitulo 13 versikulo 7, gitugutan usab siya sa pakigubat sa katawhan sa Dios ug sa pagbuntog kanila ug yatagan pagyud kining awtoridad pagmando sa tanang tribo, tanang katawhan ug tanang kanasuran. So sukat niya atong 14th century pagtambong ni Satanas sa kalibutan. Wa na may katawhan ang Dios, igurot niya patay, wa na may real nga Katoliko. No, kini Katoliko karon dili na ni mao. Ingon ang libro sa Spirit of Catholicism, pahina 20, usa ka pari nagpamatuod nga kung muangkon ta nga kita Katoliko, baga kitag naong watay mga ulaw. So kinsa na muangkon ang Katoliko law gani ulaw. Kay tinuod ang real Katoliko, ingon ang Bible, patay na. Patay na ang real nga Kristiyanos. Ang yawa gitugutan ni Papa Isos sa pagpatay sa tanan niyang katawhan. Tanan niyang katawhan gitugot Papa Isos nga mahurot og kamatay kay nganuman
nibulag sa iyang mga kasuguan, mibiya sa iyang mga kasuguan. Ato ni tanawon rin mga sugo karon nga gibiyaan sa katawhan sa Dios may hinungdan nga si Papa Isus nasuko og nakig-away siya na ang iyang katawhan nahimong kaaway niya. Ingon ang Roma Kapitulo 8 versikulo 7, kaaway sa Dios ang dili mutuman siya mga balaod o siya mga sugo. Muna kay wala man sila mutuman, muto nga gitugyan sila sa kamot ni Satanas haron patyon. Ingon ang Bible. Pag versikulo 8, musimba sa mananap ang tanang katawhan sa kalibutan. Tanang katawhan sa kalibutan, musimba sa yawa. Nagsugod ni atong 14th century AD. 14, 15, 16, 17, 18, 19th century, 20th century. Pag-abot sa tuig 2005, aduna nay pipila nga nakabalik sa Dios. Aduna nay pipila nga mibiya sa pagsimba ni Satanas nga mao si Lord Jesus Christ. Ingon ang Bible. Alalag mo dinay ka nasulat na sa Biblia. Kung di ka matuon Biblia, labay na ang Bible. Di mo na matuon na dadala ka ng Biblia, di mo na matuon. Mula hinungdan, nga nga nahurot ang talang katawhan sa Dios. Unyag miingong ka karon nga inyong simbahan walay bugtong kutay. Walay bugtong kutay sa mong baga. Sa iyop ng Bible, gihurot og patay, gagubat sila, gihurot og patay na day gubat dili pinatyanay. Pinadayag Kapitulo 13 versikulo 7. Kinsay gatugot, kinsay gatugyan sa mga Kristiyanos ngadto sa kamot ni Satanas. Si Papa Isus po, iyarang katawhan, iyang gitugyan. Nga naman, mituon naman sila sa sayop. Mituon naman sila sa mga bakakong magtutudlo. Mituo sila sa mga doktrina nga hinimo og tao. Mituo sila sa mga doktrina ng Satanas. Mga propetang mini magtutudlo mini nanungha sa tuig 300 pa, 400 ana. Ato hisgutan ron og unsa ning balaura karon nga giwagtang karon sa mga propeta mini og magtutudlo nga hiwi. Mo ni hinungdan resulta. Nga pag-abot sa tuig 14th century AD, gilabay si Satanas dihili sa nasod sa Roma. Dahil sa inggay mo, gihurot niya patay ang tanang katawhan sa Dios. Dahil atong tungura patay naman katawhan sa Dios. Siya na Dios kang gisimba na dayon sa mga tao. Ay kitsa pa may mupalag niya. Pag ingon niya ako mo'y Dios, ato ang tao, lalapat yun pod ka. So siya na. So kining kuan karon hitabo no? Doon na pipila nga nisimba sa tinuod nga Dios atong tuig 2005 og mao kami karon. Kay pagsugod sa ministeryo Mayo 8 tuig 2005. Dito nang panahon na giwalin ako ang ngalan sa Dios. Giwalin ako ang ngalan sa akong amahan aron dunay maluwas. Ano man ang ngalan naman mo ay makaluwas. Di man pinagisto binuhatan. Kay grasya man ngalan hatag. Ambot pasabot ganin ang grasya hatag ba? Dali grasya di hatag. So ingon ang buhat Kapitulo 4 versikulo 12, walay laing ngalan gihatag. So sa ngalan na. Kanang Jesus nga mitungha alas 15:34. Basa Merriam-Webster Dictionary, page 1214. Tanawa po ng mga historya ng Jesus. Kano saan na namugna, kano saan nag-imbento. Nakalabay na ang 14th century AD. Nga naman, sa wa pa mabot ang 14th century, wa may litrang G. Wala na resulta ng tabuah. So pagtambog niya, gihurot niya patay ang katawan sa Dios. Kasi nagbuot si Papa Isus na po, iyang katawan, iyang gitugyan nga to sa kamot sa tanas, harupat yun. Ang yawa, ang si Papa Isus may nagtugot sa yawa. Nga naman, kaya iyang katawan,
Ha? Nituo man ko sa mga propetang minig magtutudlong bakakon. Unang-una, unsay sala siya makatawhan nganong nahimo silang kaaway. Kaingon ang Roma Kapitulo 8 versikulo 7, nahimong kaaway ni ang katawhan gumikan sa iyang mga balaod ngawa na nila tumana. Unsang balaora? Unsang sugo, unsay unang sugo nga giwagtang sa mga Kristiyanos. Ato ning tuki og ayo. Ato ta sa libro. So arita mo basa ta og libro. Unsang balaura, no? Ang giwagtang nila. Muna hinungdan nga nahimo silang kaaway sa Dios. Kay wa naman sila mutuman, musugod, mo subay sa balaod sa Dios. Arita igsoon. Arita sa usa sa mga libro nga nagpamatuod nga giwagtang, no? Usa sa mga balaod nga giwagtang sa mga Kristiyanos. Sa kadit lang kaya ito nililion. Kay lisod kayo nga magsulti ta lang dili tinuod. Unsay unang balaod? Ang unang balaod nga giwagtang sa mga Kristiyanos ang adlaw igpapahulay. Okay. Nag-ingon siya sa ikanapulo kasugo, sa pulo kasugo, yang gibutang diha, balaana ang akong adlaw ipapahulay. Sugo na. Ha? Muna'y adlaw nga pagsimba nga iyang gi tudlo sa iyang katawhang Israel para simbahon siya. Then maupo ni gisunod sa mga unang Kristyanismo. Katong iyang tinukod ba? Katong unang Kristiyano, dili ni maong Kristiyanos karong dili ni maong Katoliko ron ha. Katong unang Katoliko ba? Tanawa, ingon ang New Age Encyclopedia Volume 16, page 70. Unsay giingon sa libro. In the Christian Church, the Old Testament demand for a day of rest and worship was gradually transferred to the first day of the week. Kung sa kuno gisulat sa libro sa New Age Encyclopedia, in the Christian Church, the Old Testament demand for a day of rest and worship was gradually transferred to the first day of the week. Kinsay gabalhin sa adlawng Sabado, gibalhin ngadto sa Domingo. Ingon ang libro, Simbahan sa Kristiyanos. Ari na punta sa lain nga libro. Kay haron atong makita nga mo'y hinungdan. Mo'y usa sa mga hinungdan nganong ang iyang mga katawhan, iyang gitugyan ngadto sa kamot ni Satanas aron ipatyon gumikan kay ang adlaw nga Sabado, kanang Sabat, 7th day of the week man na. Ingon ang Webster Dictionary sa page 414 nga ang Sabat, 7th day of the week, Saturday. Pag ingon ipapaiso sa iyang katawhan sa Israel nga balaanan nyo kung adlaw ipapahulay, holy may Sabat day, adlaw ipapahulay, dinhi sa panahon sa Kristyanismo, nibulag sila. Ang Sabado nga ikapito, ilang gipulihan ug Domingo nga unang adlaw. Na po yung mga tao diha nga perting bugua, di ko balumutan og kalendaryo. Unsa may unang adlaw sa kalendaryo, di ba Domingo? Unyang ikapito, di ba Sabado? Unsa may adlaw ipapahulay o adlaw ting simba o Sabat, day of rest and worship, di ba ang Sabado?
Unya anong tumakas Domingo? Di ay kanang nagsimba sa adlaw Domingo o ang nagtuo nga ang adlaw ipapahulay, rest day, Domingo, mao na sila mga produkto ni Satanas nga mituo sa doktrinang Satanas. Nga naman. Ha? Ang kato mga magtutudlong baka ko nanungha. Mga propeta mo iya mo to siyawa. Dayon, nibulag man to sa Dios. Ni ipon sila sa pagtulon ang Satanas. Dahil nanudlo sila mabakak. Kinsa may nag-ulo-ulo kini karong ang Domingo mo'y adlaw ipapahulay. Ha? Atong tanawon, Fangs and Wagnalls Encyclopedia, Volume 22, page 8315. The hallowing of Sunday appears incontestably as a definite law of the state of the child. The hallowing of Sunday appears incontestably as a definite law of the church in the beginning of the 4th century. The Emperor Constantine confirmed the custom by a law of a state. Kasi gawagtang si Constantino, Emperador Constantino, the hallowing of Sunday. Kasi gahimo aning kinsay ga balhin sa Katolik sa Sabado ngadto sa Domingo. Atong basahon na sad ang usa ka libro. Unsang Kristiyanoha. Ningon ang History of the Christian, page 418. History of the Christian, page 418, gibutang diri, it the Roman Catholic Church has reversed the 4th commandment, doing away with the Sabbath of God's word and instituting Sunday as a holiday. Asa mabasa? History of the Christian, page 418. Wala masayop ang mga libro. Wala masayop ang Biblia nga manungha ang mga propeta mini ug magtutudlong bakakon nga magsultig binalitad. Gitag na anda Apostol Pablo, siya inigwala na ko, sudlon mo sa mga lubo. Ha? O kini mga lubo ha, inyo ra po mga pangulo. Inyo ra mga kaigsuunan. Ari pata sa ikaduhang Timoteo. Ikaduhang Pedro. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 1. Apan dihay usab ing mga mini nga propeta sa taliwala sa katawhan. Kinsa katawhan? Katawhan sa Dios. Maingon nga sa taliwala ninyo aduna usab gayoy mubarog nga mga mini nga mga magtutudlo nga sa tago magtudlo o makapadaot nga mahirisi ug manghipakak gani sa agalon nga maoy nagpalit kanila ug busa magpahimutang sa kalit nga pagkalaglag diha sa ilang kaugalingon ug daghan ang magsunod sa ilang pagpatuyang sa kaulag ug tungod kanila pasipad-an ang dalan sa kamatuoran ug tungod sa ilang kadalo kamo ilang panapion pinaagis mo tumo nga mapulong sukad kaniadto sa karaang hukom kanila sa silot wala maghunong ug ang ilang pagkalaglag wala magatulog. So katawhan ra po sa Dios. Diha ra po sa katawhan sa Dios. Mga Kristiyanos ra po, mga pangulo ra po sa Kristiyanos mo'y nagtudlog binalitad. Unsay nitabo? Ang Sabado gipulihan nagdomingo. Ang libro gatugan kisay galubri, kisay gapuli. Ingon ang History of the Christian, page 418. It the Roman Catholic Church has reversed the 4th commandments. Kanang 4th commandment ikapulo ay pulo sa kasugo sa ikapat nga sugo ningon nga balaan na akong adlaw ipapahulay.
Pero ang gihimo sa Katolikong simbahan, ang adlaw papahulay nga Sabado gipulihan nila Domingo. Ingon ang libro. Usmo na ko magbasa. If the Roman Catholic Church has reversed the fourth commandment, doing away with the Sabbath of God's Word, and instituting Sunday as a holiday. Unsang tuiga? Nila gipulihan ang Sabado, gipulihan Domingo. Sumala sa istorya. Sa Fangs and Wagnalls Encyclopedia Volume 22 sa page 8315 gibutan diri, the hallowing of Sunday appears incontestably as a definite law of the church in the beginning of the 4th century. The Emperor Constantine confirmed the custom by a law of the state. Ingon ang librong Fangs and Wagnalls. So atong tuig 400 AD, sakto gyud ni Apostol Pablo, wala na ko. Wala na, wala siya. Nay manudlo ng mga hiwi, magtudlog binalitan. Kinsa ni sila? Mga Kristiyano sa pud. Muna ay katingala. Kana inyong mga pastor, inyong mga pare, inyong mga pangulo, di na mawang gitudlo. Muna hinungdan, muna hinungdan o resulta sa diha nga si Satanas gilabog sa kalibutan, gipatay niya ang tanang katawan sa Dios tungod kay katong unang Kristyanismo sa wala pa ang 14th century atong tuig 400 AD mibalingbing sila, mibulag sila, wala sila mosunod sa sugo sa Dios. Muna nahimo silang kaaway pag-abot sa tuig 400 pag-abot sa tuig 14th century nga gilabog na si Satanas dinhi sa yuta, si Lucifer diya sa nasod sa Roma, gihurot sila patay. Dayon nag-organize na si Satanas nga mao si Lord Jesus Christ, nag-organize sa General Congregation dito sa Roma, ug mo'y midaghan ug ang pagtulunan niya mo'y gisunod. Unsa pagtulunan niya? Nga ang Domingo mo'y balaang adlaw. Mo'y giingon sa libro. Yawa guna alala mo sunod ay nasa balaod sa Dios. Kaaway, tawagan ng kaaway kay dili magpailalom sa Dios, di masulsugo sa Dios. Mo na resulta. Karon, no? Nagbasa tas kasaysayan og kinsay gawagtang sa adlaw ipapahulay nga maong Sabado. Ang gipuli Domingo. Kinsa ni sila? Mga Kristiyanos. Ari sa American Educator Encyclopedia Volume 13 Pahina 2 page 2. Okay, aton tan-awon. The early Christian observed the Jewish Sabbath. Okay, katong unang Kristiyanos, katong namugna katubang mga kinabig, no? Katong nagdalas pagtulunan ni Kristo, katong ginganlan yung iglesia niya, mutoy gitawag og early Christian. Observe the Jewish Sabbath as Christianity, no? Pero pag abot sa panahon nga mga sunod-sunod nga mga Kristiyanos, sukod atong tuig 300 to 400 AD, ang mga Kristiyanos nausab na ang ilang pagtulunan. Ang adlawng Sabado ilan ang gitalikdan ug ang adlawng Domingo ilan ang gisunod. As Christianity drew apart from the Judaism, the first day began to replace the seventh as a day of worship. And by the early 4th century, Sunday had become a Christian Sabbath. Tanawa? Ang mga kasaysayan nagtugan, ang katong unag yung Kristiyanos, no? Sa wala pa moabot ang tuig 300 to 400 AD, ang ilag yung gi-observe Jewish Sabbath.
dili ang Christian Sabbath. Kaya ang Christian Sabbath, karong modernong Kristiyanos, Domingo naman. Ha? Gibutan siya, as Christianity drew apart from the Judaism, the first day began to replace the seventh as the day of worship. And by the early 4th century, Sunday had become a Christian Sabbath. So balik mo sa Jewish Sabbath. Kanya naman, ang Jewish Sabbath, mauna siya original. Dili ang Christian Sabbath nga Sunday, gipuli lang na. Ha? Gipuli lang na. Muna hinungdan nga, iyang katawhan, nahimong kaaway niya tungod kay usa sa mga balaod sa Dios nga ang adlaw Sabado, mao man ay Sabat original, gipulihan nila og Domingo. Di na duha ng Sabat ron. Sabado nag Domingo, unya ahamay tinuod nga Sabat ana biblically. Ang Sabado. Bag-o lang nahimong Sabat ang Domingo kay nga naman ang Sabado gipulihan mag Domingo. Kinsang simbahan nga nagpuli ana. Sumala sa tong gibasa sa History of the Christian page 418, ha, ang Romanong Katolikong simbahan. Kay mo man ni unang simbahan, ha? Mo man ni unang simbahan kanang Baptist. Ulahin naman ang Baptist. 1609 naman na, ang founder na si John Smith man. Ari pug ka sa ning isa ng Saksi ni Jehovah, si ang founder sa Saksi ni Jehovah, si Tassi Russell. Ha? Then ari po ka sa Mormons, Joseph Smith. Ari po ka Iglesia ni Cristo, 1914, Felix Manalo. So, wala po tigya po ng gasunod-sunod na sa Katoliko. Ha? Ari po ka sa 70 at 20, Sabado man tuod, pero palpak yapon. Ano man, pagkita ng Sabado adloy papulay, ang gisunod nila pero pong ang wala masunod lang ng Dios, yawa lang yapon. Jesus Christ magyapon lang Ginoo. Ha? Unya karon sa namugna ng 70 Adventist 1844 human nagtambog Satanas ni siyuta. Wa ko manghilabot nagtugal na kog tinuod. Ha? Nagtugal na kog tinuod. Atong gisgutan dire ang adlaw sa pagsimba. Tanawa ang ubang mga Sabadista karon mga Sabado. Tanawag na tunong ba ilang adlaw sa pagsimba. Atong tan-aw ng Biblia. Unsa gyud gitudlo sa Dios nga pagsimba. Arita sa Ezekiel kapitulo 46. Muna original ha. 46 versikulo 3. Ug ang katawhan sa yuta magasimba dito sa pultahan sa maong ganghaan sa atubangan ni Esos sa mga adlaw igpapahulay ug sa bag-ong bulan. Unsa adlaw ting simba? Ang original nga adlaw ta pagting simba bag-ong subang sa bulan. Then kanang Domingo, ay kanang Sabado gidugang ra na. Kinsay gadugang ana? Si Papa Isos. Sayo pa sa adlaw Sabado magsimba? Dili kay nga naman. Siya may nagdugang ana sa bag-ong subang sa bulan. Mo ang original nga pagsimba bag-ong subang sa bulan. Ug kanang adlaw ipapahulay o Sabado pahulay ra na sa panahon pang Abraham. Panahon sa uban nga mga karaang katawo sa Dios, nilang Noe, nilang Adan. Nahimo lang ng adlaw ting simba sa panahon sa katawhang Israel. Bag-o lang ang nahimong adlaw sa pagsimba. Kana siya nagpabiling gyud ng adlaw igpapahulay. Dayon gihimo na sabna ni Papa Isos og adlaw sa pagsimba. So, ang function sa Sabat o Sabado duha na, pahulay og pagsimba. Mo ni gitawag Sabat, seventh day of the week, day of the rest and worship. Sa una, day of rest ra gina. Pag-abot sa katawhang Israel, sa pagpanggula na sa yuta sa ito, ang kining adlaw Sabado nga pahulay ra na siya, gihimo na sabna ni Papa Isos
nga adlaw sa pagsimba. Atong basahon ang libro. Okay. Bag-o na siyang nahimong adlaw sa pagsimba. Dili na may adlaw gyud nga pagsimba sa una. Kundi adlaw ra gyud na siya nga pahulay. Then nahimo na siyang adlaw sa pagsimba, dugang, no? Siya naman po'y gabuot kay ihago na. Siya rin magkahimo sa tanan. Oh, gibutang dire. Na mabasa sa New Age Encyclopedia, volume 16, page 69. Gibutan din eh. The 7th day of the week, no? Mo man gitawag diri nga day of rest and worship. In later times, karong nga panahon sa panahon sa Israelitas, the Sabbath became the chief day of worship in the synagogue ritual. Bag-o lang nahimo nga ang adlawng Sabado nahimong adlaw sa pagsimba sugod sa katawhang Israel. Pero sa una kanang adlaw ipapahulay sa una, day of rest na, di na day of worship. Day of rest sa una. Pag abot sa katawhang Israel, nakita man ni Papa Isos nga ang adlaw ipapahulay, pahulay man ang tao, iyan ang gitugot o iyang gihimong balaod nga ang adlaw ipapahulay mahimo sa adlaw sa pagsimba sa panahon na sa katawhang Israel. Muna ang kasaysayan, ang original nga pagsimba, no? New moon. Then kining adlaw Sabado gidugang lang ni. Muna nga duha lang adlaw sa pagsimba, new moon og Sabado. Mo na na-record sa Bible. Dayon, pag-abot sa Kristyanismo, no? Unsay unang giwagtang nila? Ang Sabado. Sumala sa atong gisgutan. Din unsay ikaduhan lang giwagtang? Ha? Ang pista sa Dios. Full moon. Ug ang new moon na adlaw sa pagsimba. Ezekiel kapitulo 46 bersikulo 3. Ug ang katawhan sa yuta magasimba didto sa pultahan sa maong ganghaan sa atubangan ni Isos sa mga adlaw igpapahulay ug sa mga bag-ong bulan. Ha? Ari puta sa Kolosas. Ano panahon na si Apostol Pablo buhi pa kay ano man siya may nagwali o siya may nagsulat aning Lucas. Unsay sulat niya dito sa Lucas sa Kolosas. Ha? Ano panahon na wala pa nanungha nga propetang mini ani. Wala pa o magtutudlong bakakon. Kay magtutudlong bakakon o propetang mini nanindog lang to sila pagwala na sa mga apostoles. Ingon si Apostol Pablo. Na og wala nako, magkagikan nako. Sudlon mo sa mga lubo. Lubong manunukob o mga propetang mini magtutudlong mini. Magtudlo sila binalitat anawa. Nagsugod sa tuig 400. Giproklamar na, gi-opisyal na ginila nga ang adlaw ipapahulay ibalhin ngadtong Domingo. Sumala sa gibasa. Arita sa Kolosas. Si Apostol Pablo ng panahon na buhi pa. Wa pa'y mga mini aning panahon na. Wa pa mausab ang doktrina sa mga apostolis ng panahon na tungod kay naapa man si Apostol Pablo. Ningon siya, Kolosas 2:16. Busa ayaw ninyong tuguti nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon, inyong imnon, ubahin sa mga adlawng balaan. So, kaning pangilin ba o pista? Ha? Pangilin, balaan, no? Ang adlaw nga pista sa Dios ba? Balaan man po na adlaw. Ha? Ayaw tuguti nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon o imnon, ubahin sa mga adlaw nga balaan o sa pangilin, no? Pangilin sa bag-ong bulan, nyumon, o ubahin sa mga adlaw ipapahulay. Pagtunga sa mga propetang mini magtutudlo bakakon o sa ilang gipangwagtang kanang mabalaura. Ang pista sa Dios.
kanang pangilin unsay gisgutan nga pista sa Dios diha. Ingon ang Salmo kapitulo 81. Na pa muni ikatulong giwagtang na po sa mga animal nga dagko. Ang pista sa Dios sa ilang gihimo, pista sa Dios ilang giwagtang gipulihan nila mga pista nga mga hinimo nila. Nanay mga pista ng kasing-kasing ni Maria. Pistas lapasal, pistas kasing-kasing Maria. Diyan klarin, pistas Santo Niño, mabasa na. Mabasa na mga pista nila nga mga sansan. Unsay mabasa sa Bible? Ang pista sa Dios. Ilang giwagtang, unsang pistaha? Ingon ang Isayas, Salmo. Kung tanaon ang Salmo kapitulo Salmo kapitulo 82. Maksud ni. Salmo 81 versikulo 3. Patinguga ang trumpeta alang sa pangilin. Inigsubang sa bulan ug inigtakdol niini. So kini igsoon dunay inaugurasyon. So pa dunay pagabuhaton. Kay pista man sa Dios. Ingon ang arita sa Biblia nga mas una pa ana. Salmo 81 versikulo 81, kapitulo 81 versikulo 3. Huy pa ang trumpeta sa bag-ong bulan ug sa bulan nga takdol sa atong adlaw sa pista. Kay kini mao ang kabalauran alang sa Israel ug usa ka tulumanon sa Dios. Tulumanon sa Dios ni Jacob, ni Israel. So, pista ni utulumanon ni sa Dios, muni pista. Ngayon gitudlo mo lang yung sa Apostol Pablo, ay tuguting dunay magsaway nyo ani. Kami ato ni aging mga bulan, hindi gihimo sa mga animal nga tao. Gisaway mi, nagsaulog mig pulmon. Diyan gipadako pagid mi. Pulis pud nga mga way respeto sa pulong sa Dios, way respeto sa balaod sa Dios, nanganhi pod, namadlong. Astilan, huwag ikahadlok yung matuhan na ba? Pero sige lang. Sige lang. Pista sa Dios, inyong gibadlong mi. Nagpista mi, nagsaulog mi sa pista sa Dios. Ug di man mumutuman sa pista sa Dios. Kay inyong gisunod ang mga pista nga hinimong mga tao, hinimong mga demonyo. Pasag nila mi magsaulog mi sa pista sa Dios. Kay ang mong tuyo nga dili mi mahimong kaaway sa Dios. Kay nga si Apostol Pablo, kaaway itong dili mo sunod sa sugo sa Dios. Kaaway. Dayon, kami nga misunod sa sugo sa Dios, dili mi gustong mahimong kaaway sa Dios. Dahil inyo ming kontrahan. Nagkikauban mi sa Dios. Hinumdumi ba ang among Dios may naghimo sa tibuok kalibutan? Basin unyag makaingon niya kag may pawa ko matao ani. Imong hilabtan ang nagtuman sa sugo sa Dios. Basig magmahay ka, basig kaing kag may pawa mi matao. Salmo kapitulo 81. Unsay gihimo niyo sa bulang takdol, inyong gibutang-butangan og sulting binuang. Nganong maingon mamong inigtakdol ting lihok sa ungo. Pista sa Dios na. Ug di mo sa ulog, ay mo pupunta kag nga ng baba ninyo. Kay kami ka sa ulog man mi. Kaya nga naman, di mi gustong mahimong kaaway sa Dios.
Di mi gusto nga mahimong kunayban ni Satanas nga tigbalit-ad sa kasuguan sa Dios. Ato naman ang gibasa. Biblia man og referensya may atong gipangbasa din gawas nga yawa inyong gisimba ug ang balaod pag sa Dios inyo pag yung giwagtang. Den kami nga mituman sa balaod sa Dios inyo pag yung ipadako. Lima pulis pumabugo. Tuo lang po dayon. Isakto gina inyong pagkairo. Lima angkon mga iya mo sa Dios. Dahil og tinuod pa mong iya sa Dios, lugood mo sa Dios. Nganong inyong maming badlongon kung magpista mi sa Dios. Dapat ang inyong badlongon kana nagpista nga hinimo ra mga tao, pistas demonyo. Mabasa ba na sa Biblia? Nga pistas ko rin Enero 15 mabasa ba na? Kana sa lapasan Agosto. Basta kay kini mga sansan ninyo. Mabasa na sa Bible. Ang mabasa sa Bible, pista sa Dios full moon. Nag-adlaw raw niya. Adlaw ra. Makaingon kag may pawa may matao. Wa man ko mahadlok. Pero pulbida. Ay lamig hilabten nyo kung magtuman mi sa sugo sa Dios. Wa mi lang gisunod, wa mi lang tugutan nga may maghari na mo. Ang Dios lang. Mo'y magbuot. Ang Dios mo'y masunod. Ug unsay iyang gipangsugo, among gituman. Ug unsay iyang gibalawd, among gisunod. Gawas atong balawd iyang giwagtang. Sa man ang pagsunod ng giwagtang man na. Pero ang balawd nga iyang gipadayon, amo nang gisunod. Kay mga follower man mi. Dili mi masukol sa Dios. Di mi makig-away niya. Kay nga si Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 8:7, kaaway sa Dios katong dili mo sunod siyang balaod. Muna kamo. Dayon. Inyo ming pugngan kung magsaulog mi sa pista sa Dios. Kung musimba mi sa Dios sa adlaw ipapahulay o bag-ong subang sa bulan, biblically, inyo ming sawiyon. Personal gani ko ninyo. Kanang pagpaila po ba? Pag bila manghagit lang po kag cellphone ra. Mangante man ka. Unya magkikita ko nimo, dili gyud pakita. Makig-away man ka, pati pabut-butan nimo cellphone. Nga rasti pa. Unya wa gyud bisag kanino nimo pakita. Naibot-bot na ko puno. Dili kuan lang. Og ako ra na ko sulti, no. Di man ko mamugos nimo ug mutuman ba ka sugo sa Dios. Wa man kana ko pugnya ni mo leon. Pero ay lamig hilabti. Kay among gituman ang sugo sa Dios. Kay di mi gusto nga ang Dios masuko na mo. Kay unang katawan niya iyang gitugyan nga tos kamot tanas iyang gipapatay. Katong real nga Katoliko. Iyang gitugyan. Ingon ang Biblia. Iyang gitugyan nga naman tungod sa mga kasuguan niya nga gipang talikdan. Ilang gipang salikway. Unya, ug kami magsalikway na po sa sugo sa Dios. Mahimo na po mi iyang kaaway. Mapareha na po mi ninyo. Ang kaaway niya. So muna, kita, no? Silingan naman ta. O parente na ba ta? O amigo ta. Walang tayo labdanay. Ay lang mi but kung musunod mi sa balaod sa Dios. Ay lang mi sawya kung magtuman mi sa pista sa Dios. Ay lang. Walang tayo labdanay. Padayon lagun sa imong ganahan diha. Di kay mag-report kay pulis. Yung pulis pumbugo. Pagpidang yawa. Di na ginimahin nyo ba?
So mo ni kasaysayan. Ha? Mo ni kasaysayan. Migamit ko Biblia referensya. Haron ka kasabot. Haron ka makabalo. Pero og di gyud ka mo sabot, di ka kabalo, di gyud ka mo musunod, na ay lang kog tanduga. Ay lang mig hilabti nga bisaulog mi sa pista sa Dios. Ha? Ay lang mig hilabti. Kay ngambot lang ko. Burag wag gyud ko madlok ninyo ba? Klaro halite istorya. Magkita rin ta dapit na sa katapusan. Magkita ta. Kay lisod ka ninyong gibuhat. Ha? Ang Dios inyo pag-ilisdan og yawa. Mo pa inyong gisimba. Karon ang mga balaod niyang among gisunod. Inyo pa ming sawayon. Urbida lagi. So, kini ako pagpasabot, wala ko mangumbensir nimo. Wa ka na ko agdaha. Igo lang kang gipahibalo sa tanang kasaysayan. Naara nimo mutuo ba kag sa dili. Naaran animo mutuo ba kag sa dili. So, dili taas kayo akong pagpasabot, no? Base sa Biblia referensya original nga Biblia, no? Mo'y akong gibasihan. Kini mga moderno karong Bible, kung mabasa ko ani, ang ngalan ni Papa Isos, nga Isos, di pulihan mag Jesus, di na ko nalito kong Jesus. Kasi Jesus satanas na. Na ako'y prueba. Mabasa bas Biblia, literal por literal nga ang Jesus satanas, wala. Unsay mabasa, naa sa mga libro. Nga si Jesus, mao si satanas. Kaya Biblia karon, usa pagbasa siya ngalan, nga yung ngalan karon nga Isos giwala ma, Jesus may gipuli. Pero ang Biblia nagpahibalo nga dunay satanas nga ilabog. Ha? Kaya wala lang yung usbang Bible. Di gyud mawala ang ngalan nga Isos. Di gyud mawala ni ngalan nas moagtang. Kay kung di pa nimo itinuod ngalan, di na mo ipatik sagtang. Kay kun ngalan nagwa pa ni gahom, di na mo ipatik sagtang. Gasakit-sakit lagpatik sagtang, wa man gahom ng ngalan. Pero tested na kay namo ang ngalan sa Dios gamanan. Ha? Gamahanan. Mo ni iyang ngalan. Mo ayos sa mga balatian. Kamo hadlok mo COVID. Kami di mi hadlok anuman. Naami tambal. Mao ni among sangpiton. Muni mo ayo sa COVID. Muni mo ayo sa mga virus, tanang balatian, muni mo ayo. Muni mo luwas sa mong kinabuhi. Dili parehan ninyo bisag kung saog ampo na inyong Dios ligid mo tabang. No, manay gahom na inyong Dios God. O manay gahom. Kana inyong ala, ay nakawala din nas bagyo. Ha? Itong bagyong Yolanda, oh. Nagsampit mo na inyong Ginoo, Allah, Jesus, Yahshua, Jehovah, Yahweh, gitubag mo. Ha? Unya inyong mga sakit, kana inyong Ginoo, nakayo ninyo. So, kinala ba? No? Doon na may prueba. Ang kiningalan nga among gidala, mo ni original nga ngalan sa Dios. Nga gipasipad-an una sa mga propeta nga mga mini. Kinsa to sila? Mga Hudiyo ra pod. Mabasa sa Biblia, Jeremias kapitulo 23 versikulo 15 o 27. Mabasa. Hudiyo ra pod, mao'y nagwagtang aningalan nga Isos diya sa original Bible nga Hebreo. Ang ngalang Isos upat na kalitra sa Hebreo, YSWH. Pero unsay gihimo sa mga propetang mini, mga Hudiyo ra pod, gibutang agbawel. Di na mabasang Isos. Butang agbawel. Kana ra po ngalan butang agbawel. Di na mabasa nga Isos. Pag-abot sa Kristyanismo,
Intod na pong magtutudlong bakakon, ang pari nga bakakon. Hieronimo. Ha? Kinsa man ko na'y gapuli aning Isos. Gipuli ang Jesus. Hieronimo. Siya yung translation sa Bible. Pag translate niya nga to sa Latin, ang Isos yung gikuag-o. Ha? Pag abos literal J, ang ay gipulihag J, nahimo ng Jesus. Muna opisyal nga lang Satanas. Kaya si Hieronimo, pari manggong bakakon, magtutulong bakakon, irihis man na. Hiris na si Hieronimo. Nay mabasa sa libro na. Nay libro mabasa litra po litra nga si Hieronimo, usa sa mga pagtutudlong bakakon. Kristiyanos na. Pare, gunas Katoliko. Mulimod kang si Hieronimo, pare sa Katoliko. Nga naman tayo mabasa. Siya'y gawagtang. Di pag-abos litrang J, pagbalhin na sa Bible, ang Isos, pagbalhin nila, gipuluyag J. Di na Jesus. Di ang Jesus na may gisimba. Ang original nga Isos, gipasipadan, gikuag-o, tanaw sa Latin, yung Bible translation ni Hieronimo, di ba ang Isos, o anay o. Pero basa sa original, muna kompletong litra. Sa Greek. Kaya yung original nga lingwahe gigamit sa New Testament Griego man. Diyan ang original Hebrew sa Old Testament. Dito sa Old Testament, ang Hebrew original, upat ra ka litra ang Isos dito. Pagbutang og bawil, kasi nagbutang, mga masurites, sa tuig 1,000 to 600 BC. Kaya ang tuyo lang, makatawhan, di na kailas ngalan sa Dios. Kaya ilag yung gidumtan ang ngalan, kaya rumawagtang. Kaya haron, way maluwas. Nana man ang mga taong iwanon, na iyang Satanas, di mo na gustong doon ay maluwas ngayon. Mga mong mangguna siya. Kaya siya wala may kalawasan, muna mga mong na lang. Muna manugo lang mga tao. Mga masuritis. Mabasa sa Britannica Encyclopedia, volume 10, page 786. Mga masuritis, mo'y nagdugang sa YHWH, ginungagan nagbawil, gikan sa Adonai ug Elohim, di na mabasa ang Isos. Yahweh na mabasa. Tigidungagan magbawil. O ikaw Ginoo, o ikaw Dios, di ka kamasuko ana. May mga lang pasipadaan. Mutong pag-abot ni Papa Isos, sa kalibutan pagkataon niya, wala sing gisangyaw. Ang ngalan siyang amahan, nga mao ang Isus. Nasa mabasa sa Juan Kapitulo 17, versikulo 26. Nga siya nga makailaon ta siya kanimo. Makailaon ta sila kanimo. Ang sa may ilon, didingalan. Juan Kapitulo 5, versikulo 43. Yan ako sa ngalan sa kong amahan. Sa to pa ang ngalan sa amahan, ngalan sa anak mo ra. Juan 17, 11, 12. Klaro ka niya. Bantay sila pinagi sa imong ngalan, nga imong gihatag nako. Klaro kayo nga way ngalan ng anak. So ang ngalan gidala sa anak, ngalan sa amahan. So sa Hebrews Bible, may ngalan sa amahan, o patra ka litra, Isos ang pagbasa. Tanaw po sa Greek, di ba Isos sa gyapon ng anak? Muna wa man gud mo makaila sa ngalan sa Dios ngaman. Mga pakakol mo guna yung ministro, yung pare, diha, yung mga pastor tanan. Nag-aki-aki man nga tinugahan sila. O gitugahan pa na sila, kaila unta na sila nagtuga. Angkon silang anak sila sa Dios. Nade anak wa kaila gamahan. Forbida. Anak gani ka. Kaila ka sa ngalas mong papa. Ako kailam ko ngalas kong amahan. Kini kong isang yaw, muna ngalas kong amahan. Kaya di pa ko anak niya, di ako kailan niya. Ikaw, katuga-tuga man ka, nga sinugo ka, pinadala ka, o anak ka. Muna, wag yung kadimao.
Wida. Isa ra ang Dios, isa ra ngalan. Zacarias 14 versikulo 9. The Lord is one and His name is one. Nganong na may Yahweh? Nganong na may Yahshua? Napoy Yehovah, asa na nagipanghiwa? Napoy Jehovah. Ha? Ato na nang bisay-say ko ng mga ngalan kanos ana ng gula. O kinsay kay binto ang mga ngalana. Gikan sa Jehovah, gikan sa Allah, Yahweh o Yahshua o Jesus tanan. Human akong sulti ana. Naatay mga libro gipangbasa kanos ana sila mugna o kinsa mga tawhanang gamugna ana nila o unsang tuiga nga ilang gimugna na. Pero kiningalang Esos di ni mamugna gikan nig langit. Ha? Kay mo ni ngalan sa magbubuhat. Basaha ang original nga Bible nga Hebreo Old Testament. Di ba 4 ka litra ang ngalan dito. Basaha ang original nga Bible sa New Testament. Di ba kini imong makita? Kini. Inani ang imong makita. Bisag gisulat siya Griego, pero mao ni ang porma kung imong i-transliterate. Mo ni porma. Isus. Mo ni gidumtan ni Hieronimo. Iyang gitripingan iyang Osborne. Pag-translate niya sa Bible nito sa Latin, atong tuig 405 AD, wa na ang Isos dito, kulang nag-o. Pag-abot ni mga magtutudlo pon uban nga gikas sa Europa, gikas sa Roma, ang ngalan nga Isos gipulihan na nila og Jesus. Kay mura-mura ra man pugporma, jira may diferensya ug ang ay. Mo na karon mga Bible karon moderno, Jesus na. Napoy mga taong bugo, imasam ko og Bible, burag halap masa, Jesus kuno in English. Og in English man Jesus nganong na mas Bisaya, nganong na mas Tagalog, nganong na mas sa Latin. Gamitan po ng utok na gamitan na yung eskwilahan. Klaro na, wa mausab ngalan, wa mausab alitra. Ha? Yung translation ng Jesus. Og English ng Jesus, nganong na mas Latin? Nganong na mas Tagalog? Nganong na mas Bisaya? Nganong na mas ubang lingwahe? So, muna maigsoon. Muna siya ang tibok kasaysayan. Muna, usbo na nako. Ug di mo mosunod sa balaod sa Dios. Kami mosunod man mi. Mutuman man mi sa mabalaod sa Dios. Kaya nga naman, dili mi gusto nga itugyan na po sa Dios ngadto sa kamot ni Satanas. Gusto na mo nga ang Dios may maghari gyud sa mong kinabuhi. Muna nga mosunod mi siyang balaod. So, para to og dili kayo taas akong pagpaybalo karon, no? Og kinsa tong gusto mangutana, ayaw kadlok pangutana. Pagtarong lang sa imong pangutana. Ay lag sa gulig hinangal kay kung maghinangal ka, labaw pa kung hangal nimo. Tubagon ka na ko sa minatarong basta magtarong lang po ka. Pero mangutana kang imong binuang, mas labaw po kong buang. Di kong baliban nimo kung sa imong gusto. So, mura to, o dungog himaya ang ito lang sa kung langit ng amahan ng mga Papa Isos.